today's video, I know inaabangan nyo to. At na-witness ko yun. Base dun sa Instagram post ko ng April 30. I know you're very excited for this video. Kaya, sorry guys, sa ibang part hindi ko na na-videohan kasi nagmamadali na rin kami tsaka sobrang init kasi talaga. So I'm really sorry. Although yung ibang mga bagay kung saan ko binili yung mga I think that would be very helpful to you ay naisulat ko pero tatlo lang yun. Let's talk about first yung mga nabili ko sa 698 Divisoria Mall. So medyo nakakatawa yung nangyari sa amin sa 698 Divisoria Mall. So medyo maaga kami dumating so sarado pa siya mga around 8 AM. So umikot-ikot muna kami then tsaka kami bumalik. Tapos nilabas ko yung DJ cam ko and napansin yata ni Kuya Guard, paakyat na kami sa second floor. Tapos narinig ko niraradyo niya dun sa kasama niya sa taas na parang pinapahanap niya yata ako yung may dala ng camera. And sabihan daw ako na wag mag-film sa loob. So narinig ko, tinago ko agad yung camera ko kasi ayaw nila. So sorry guys, as much as I want to show you 698 Divisoria Mall, ayaw nila. Panoorin nyo na lang yung vlog ni Miss Ann Klutz. Tutor niya kayo sa 698 kung ano yung makikita nyo doon. So wala pa rin pagbabago. Pagbalik ko doon, masusungit pa rin yung mga tindera. Ewan ko problema nila. So bumili ako ng mga earrings. Yeah. Para silang flowers. As you will see, ito yung design ng isa. So this is how it looks like. Zoom ko sa inyo. Sorry, nagre-reflect yung ring light ha. So ito yung tsura niya. I think this is sulit talaga. Especially if you're gonna sell it per pair. Like, ibenta mo 10 piso isa o 360 mo mabibenta to lahat and you got it for only 114 pesos. Susuot ko yung isa. Ano bang maganda? Ito na lang, yung unang-una. Nakita na ko dito eh. So, guys, if you have sensitive na na tenga, like yung iba, di ba, yung nagkakaroon ng allergic reaction, yung namumula, nangangate, then, kahit na gano'n ka-cute pa to, kung mong bilhin, doon ka sa mga hypoallergenic na klase ng earrings. Oh, di ba? Ang cute! And by the way guys, meron din pala mga pearls doon. If you're planning to buy yung mga earrings na maramihan, mga bulto-bulto, doon kayo bumili ng earrings kasi ang mura talaga, promise. Actually guys, I'm planning to start an online store. Pero hindi, wala pa, pinaplano ko pa siya. Iniisip ko kung may bibili ba. So ayun, so yun yung una ko nabili. Then next that I have is Earrings again! ito naman, medyo iba ng konti yung design niya. Flowers pa din to, pero medyo iba lang ng konti yung design niya. 12 times 3, so 36 pairs din to, guys. So, magsawa ka kakakabit ng bulaklak sa tenga mo. Mas mahal siya kasi meron siyang parang metal. Tingnan nyo. Teka, nagwibigil-wigil siya. Stop! In the name of love! Eh, diba? Medyo shaky yung hands ko. Nagwibigil-wigil siya yung tumigil. So, next, bumili ako ng hair velcro. So, this one is 12 pesos each. I know, medyo mahal, no? Pero, wala na kinuha ko na para hindi na ako maghahanap. Next na binili ko, syempre, eto, hair clips, 11 pesos. Pero yung maliit lang yung binili ko kasi wala na sila yung malaki. So, ito na lang. I like this one kasi mas makapit to kaysa dun sa mas malalaki. Next that I have here is etong kitchen tools na set. So, this is only 80 pesos. But, of course, don't expect too much when it comes to mga ganitong products, okay? Pero alam mo, naniniwala ko na na nasa tao din yan, yung sa pag-aalaga ng tao. Kasi meron kaming mga items before na magkano ko lang talaga siya nabili. Pero until now, gumagana pa rin siya, maganda pa rin siya, and mas matibay pa siya minsan dun sa mga mamahaling product. Minsan nasa sa atin din talaga yan. Next na nabili ko is itong 40 pieces combination socket wrench set. Tools to. Ganito yung itsura niya. So, para naman hindi magtampo si Papa, binili ko siya ng ganito. And this is only 140 pesos. Hindi siya magalit sa akin kapag masyado akong choosy sa pagkain. So, yun. It's very nice. Hindi ko siya bubuksan kasi I let my dad open this one. So, yun ang lahat ng nabili ko sa 698. Hindi masyadong madami kasi nga wala na ako masyadong mapiling product. And I think parang nauubos na sila ng stocks ng iba. Though, yung earrings talaga, itong dalawa talaga yung nagdala nung bisita namin doon. Sobrang cute. So, next na i-share ko sa inyo is yung nabili ko sa 999. Bumili ako ng rechargeable multi-purpose light. So, meron 24 na LED lights. Kaya ko to binili kasi alam mo yung may fan, tapos parang ring light. Eh, naghahanap pa ako ng ilaw. So, ngayon, masaya na ako may ring light ako, tapos meron akong dalawang ilaw dito, tapos dadagdagan ko lang nito para mas maganda. So, buksan natin to. Guys, ito, nagkala to sa Divisoria. So, iba-ibang price to. Makikita mo sa iba, they sell it for 400, 450. Like, I was surprised na, wow! Ito dalawa yung kinuha ko. Kasi para, alam mo yung may ring light ako dito, tapos may dalawa pa akong ilaw dito para mas maganda, walang shadow yung face. Kasi when you're making mga vlogs, mas maganda talaga na maliwanag ang buhay. Na walang shadow sa mukha mo para kita nila lahat ng angulo. So, ito yung tsura niya. Ganito siya kalaki. So, na-open siyang ganyan. And ito yung pinaka-ilaw niya. And ito yung fan. Tapos, nandito yung mga switch. Electric fan. O, diba? Alam ko dalawang modes to eh. 1, tsaka 2. O, diba? May mas malakas pa. Tapos, off lang ulit. Then, sa ilaw, isang mode lang yung ilaw nila.
Sorry, hindi nyo masyadong kasi naglalaban yung ring light at yung ring light. Tapos guys, pag pinaras mo ulit to, eto naman yung iilaw. May flashlight siya. And the good thing here is it's rechargeable. Sayang lang dun sa isang nakita ko kasi meron siyang case sa likod kung saan nilalagay itong cord. Pero eto, wala siyang yung butas kung saan mo ilalagay yung cord. So, dito lang, charge mo lang siya dito. Saksak mo lang siya dito. According to sa packaging niya, i-charge mo to ng around 8 to 15 hours para talagang full na full ang pagkaka-charge. For example, if you're just starting din sa pag-YouTube, and syempre, you need to be resourceful enough to find yung mga alternatives sa mga equipment na kailangan mo. So, ang gusto ko dito, di ba? Kunyari, kung bago ka lang ng look, hindi ka naman nagsasalita. So, may electric fan ka, tapos meron ka ding ilaw. So, sabay, di ba? Hindi ka magpapawisan, hindi matutunan yung makeup mo. And another thing din kasi is, guys, LED tong ilaw na to. So, hindi siya mainit, hindi malulusaw ang makeup mo. Papatayin ko yung ring light ko. Ito yung itsura niya kapag may ganito. Oh, diba? Winner! Oh, malagay mo yung camera mo dito, patong mo dyan, or bumili ka ng tripod na maliit, tapos patong mo sa table, nakaganyan. Diba? It's not really bad. And kita nyo yun, diba yun yung gusto ma-achieve ng karamihan sa atin, yung meron tayong ilaw dito. Ganon. So mga be, ito ang solusyon sa problema nyo. Ito ang solusyon nating mga nagtitipid. If you will see dun sa store kung saan ko binili to, ang dami rin nilang LED light. Yung mga may mga stand na matataas. Isip ko nga parang pwedeng yun na lang siguro yung bilhin ko next time para alam mo yun, hindi na ako mamumroblema sa ilaw ko. Hindi ko na kailangan bumili ng mamahaling ilaw. Total, ito lang naman ang setup ko. Maliit lang naman. Nakaupo lang naman ako. Hindi naman ako tumatayo at gumagalaw-galaw dyan. So, yeah. I think this is really good, guys. Lobati na natin siya para ma-charge ko na siya mamaya. Huwag niyo tatapan yung box para may matatabihan kayo. Para alam yung safe yung dupe ng ring light. Ibang color pa nito eh. May yellow, pero ito binili ko blue. Kasi I love blue. Oh, diba? Pag brown out, maganda to kasi malakas yung hangin niya. Oh my, oh. Ang lakas ng hangin niya. Ulit. Kita niyo yan? Paano nawala yung shadow sa right? Ganun din dito. O, diba? So, pwede mo i-ganyan yan. So, parang tatlo ilaw mo. Ring light, tapos itong dalawa. So, bumili ako ng pang straight at pang kulot. Kasi 2-in-1 te. Pwede siyang pang straight, pwede siyang pang kulot ng hair. And, ang cute niya, ang liit lang, oh. Diba? Pwede siyang pang kulot kasi iikot mo lang na gano'n. Tapos, babang ganon, diba? So, nabili ko to for 130 pesos. So, binibenta ni ate to sa akin 150. Syempre, nakapagtawaran kami. Bumibab din si ate, binigyan niyang 130 kasi medyo may ilan din akong binili ng product sa kanila. Actually, guys, meron din kasi ako nakita doon. Alam niyo yung nauuso ngayon na ganito rin. Pero yung may mga design dito, may Doraemon, may Minion, may kung ano-anong prutas. Yun yung hinahanap ko. Kailan ko wala akong mahanap. At nung may nahanap naman kami, medyo mahal siya, nasa 200 pesos. Tapos, ay pa magpatawad ni ate. So, meron tong pink, tsaka meron ito. Ito yung pinili ko kasi ito ang aking favorite color. So, wala ako masyadong nakita na fake nail. Doon ko nabili to. So, this is 20 pesos each. So, ang ganda ng designs. Tingnan nyo. O, diba? This is really nice. Ang cute niya. Tapos, ito din. O, diba? This is so pretty. And then, bumili din ako ng medyo dramatic na falsies. So, this is 4 pairs. So, this is 30 pesos. Ang gusto ko dito kasi yung hair niya, napaka-natural looking tignan. I mean, yung strand, hindi yung parang may mga maskarang tumigas, diba? Ito, talagang fine na fine yung hair niya. Tapos, medyo dramatic siya, medyo mahaba. So, perfecto sa isang look na balak kong gawin. I have falsies! Tada! So, itong mga to, nabili ko for 50 pesos each. Kasi nga sa 698, wala na sila masyadong falsies doon. Puro, puro yung mga common na designs na lang. Tsaka puro, alam mo yung medyo fancy ng konti. Hindi ko masyadong feel. So, ito yung binili ko na Taiwan falsies. So, ang maganda dito, guys, criss-cross siya. Diba? So, parang mas nakaka-volumize siya ng lashes. So, yan. So, next dun tayo sa nabili kong wig. Bumili talaga ako ng wig. Ano yung binili ko? Isang white, tsaka isang pink. So, nabili ko to sa may 999 mall. Maganda naman yung quality niya and mahaba kasi siya. Kaya, 280 pesos daw. So, ayaw yung ating magpatawad. Kaya pagod na kami, ayaw na namin maglibot. Naghahanap ako nung nung parang wig na medyo, alam niyo yon yung dull na pink. Parang, paano ko ba describe? Pastel pink, ayun. Kaya lang wala talaga akong makita. And kung meron mo, Diyos ko, 1,000. Like, no, thank you. Next time na lang. So, marami akong biniling ganito. Kasi, alam mo yung cute-cute niya. If makikita nyo to sa bangketa, guys, they sell it for like 50 pesos each. Sa loob ng mall, 50 pesos each din siya. Pero pag sinabi mo kay kuya na wholesale yung bibili mo, ibibigay niya sa'yo ng either 30 or 35 pesos. Then, eventually, habang nag-iikot kami nila Johan tsaka ni Tin sa loob ng 168 Mall, may nakita kaming store doon na nagbibenta ng mga, alam mo yung mga hair accessories na
bulto-bulto. Nung una, hindi namin nakita yung, yung bungkos, yung mararamihan. May ibang design na nakalabas na ganito. And tinanong namin, ate, magkano yung ganyan? Sabi niya, 50 pesos. So, 50 pesos din? Bakit ang mahal niya? Parang tela lang naman siya na may wrapper, tapos 50 pesos. Tapos, tanong namin tuloy siya, ate, meron ba kayo nitong yung ibang designs, tapos per dozen, yung bulto talaga. Tapos, pinakita niya, meron sila, naka-isang pack, 200 pesos, 12 pieces. So, pumapatak na 16 pesos lang isa. Diba? Tubong lugaw na naman. Kaya guys, kung marami naman kayong gusto nyo mag-DV, maghati-hati na lang kayo guys. Bilhin nyo yung mga nasa dose-dosena na. So, mag-usap-usap na lang kayo para hindi parehas yung gagamitin yung color or what. Actually dito, hindi ka pwede mamili ng design. So, bumili si Johan ng isa. Bumili din ako ng isa. Then, naghati kami. Para magkaiba namang. Although, guys, iba-ibang color naman. So, ang dami, diba? Magsawa kami sa kakaganito namin ang hair. Kasi, ang cute talaga ng ganito, guys. Parang headband siya. And, parang, alam nyo, refreshing. So, yung first 6 designs na gamit ko, which is ito, gamit ko yung isa, yung medyo pink. Merong black. Merong navy blue. Merong fuchsia pink. And then, merong orange, at merong, of course, my favorite color, mint green. Meron siyang kasamang pack kung paano siya ginagamit. Actually, ito yung design na nakita namin doon na 50 pesos each. Pero, hindi kasi namin masyadong trip yung design kasi sobrang plain lang niya. Gusto namin yung medyo may konting arte, kaya mabulaklak. May kami sa bulaklak. Ito yung pangalawa, mabulaklak din, pero medyo iba yung tela nito, medyo shiny. Ito guys, advice ko sa inyo, pag gagamit kayo nito, maglagay kayo ng hair clip sa likod kasi medyo madulas siya. Unlike nung isa. Ito, mint green again. And then, merong pink. Alam mo yung tela niya, yung itsura ng design niya, parang kurtina. Tapos merong, eto, dark red. Ang ganda nito, parang, alam mo yun, pag feeling dark. Feeling dark. Parang kapag feeling, alam mo yun, sultry and sexy ka. Maganda to. Then, meron din navy blue. Tapos, meron parang white na may pink. And of course, medyo red. Dull na red. So, ito siya lahat. Ito yung una namin nakita sa 999 naman. Pagbalik namin ng 698, nahanap kasi namin ito. Late na namin ito nakita. Tapos, may nadaanan kami na nagbibenta ng mga hair accessories. Tapos, nakita namin siya. Binibenta ni Kuya. 50 pesos each talaga. But since wholesale namin binili, marami kaming, tatlo kami na bumili. So, binigay ni Kuya sa amin ng 30 pesos each. Sorry guys, hindi ko na maalala. Pero hanapin nyo na lang, marami nagbibenta nito. Trending to ngayon, kaya imposibleng wala kayong makitang ganito. Although, iba yung tela nito. Parang mas makapit yung tela nito. So, cute, no? Ito yung first design na binili namin. So, lahat kami may ganitong design. Sabi nga namin, no, mag-text ka kung ito yung gagamitin mo para hindi tayo pare-pareha. Dahil yung isa naman, ito red. Ang cute nito. Parang mag-feeling Tia Mia ka, diba? And then, I have here itong blue na parang may pagka, ano ba to? Aztec na design. And then, itong white. Ito, ang ganda din ito. Medyo, ano to, parang pag-girly. Pag mga medyo pabebe yung feel mo. Perfecto. Although, pampalubag-loob namin kasi iba yung tela niya. Maganda yung tela niya. Nakita ko siya sa DV and same price din siya. If you will see yung Instagram post ko regarding this. So, ganun din yung price niya. 30 pesos ko din siya nabili each. But, if detail mo siya bibilin, 50 pesos. So, dalawa yung binili ko. Since marami kaming binili, binigyan na ni Kuya sa akin na 30 each. So, ito, ang cute, no? Natuwa ako dito kasi iba yung design niya. And then, this one, of course, guys. Wala kasi silang red para Elmo sana. So, next, itong binili ko to. Ano to? Floor mat, actually. Pero, gagamitin ko kasi siya for product photography. O, diba? Papakilala pa ng picture. Example. O, diba, bongga? Pag mga nagpa-product photography ka, guys, perfect to. So, hindi ka naman makabili ng tela. Ito na lang, diba? So, binabili ko to 100 pesos. So, kung ayaw mo na siya gamitin pang product photography, pwede mo na siyang gamitin pampunas ng paa sa CR. So, nabili namin to sa 999, yung bilihan ng mga pundan, ng mga kumot, ng mga unan. So, dun mo makikita to. Sayang nga, walang ibang color. Gusto ko pa man din sana ng pink na ganito. Na nabili ko is tong dress. It's a maxi dress actually. Mahaba siya. And this is only 120 pesos. So, nagandahan ako sa kanya kasi ang simple lang ng design. And alam mo yung classy siya tignan. Another thing is adjustable siya sa likod. O, diba? So, kung pares tayo na hindi masyadong binayayaan. Nakaganyan, hanggang leeg. Gawin ko yung turtleneck. Hindi. So, ayan o. O, diba? It's very nice. So, kung ayaw mo nung medyo kulitaw ang iyong cleavage, so,
So, pwede mo siyang i-adjust. So, diba? Itong mga shirts na to, ayan. O, diba? Ang cute ng design. Tingnan nyo. Tsaka yung tela niya sobrang comfortable. Kasi, alam mo yun, stretchable siya. Tapos, basta ang smooth-smooth niya. Sobrang nakakatuwa. And this is only 50 pesos. Ang dami nilang design. Gusto ko bilhin actually lahat. Kaya lang, syempre, medyo pigil-pigil mga be. So, ayan. Ang cute, no? So, ito isa, monkey naman yung design. Ang cute. Ang cute talaga. Meron mga princess. Inaantay ko nga sayang wala sila yung mga pizza, yung mga emoji, o kaya yung poop, o kaya unicorn, diba? So, ito, ternuhan mo lang to ng short, pwede ng panggala to. Ito, nabili ko to sa may street bago magtabora. Basta, diba, Divisoria Mall, yung kulay green na building, then yun yung dead end. Tapos, pag nag-turn right ka, Tabora na yun, kung saan nakakabili ng mga souvenirs, ganyan, kaya pang birthday, mga gown. Then, yung street before noon, which I forgot kung anong street yon, doon ko nabili to. And, sobrang nice niya. So, parang kagaya ng mga nabili ko dati. So, may tali sa ilalim. Medyo Aztec ang kanyang design. Plain white lang siya. Tapos, gano'n. As refreshing ng mga ganitong klaseng tela, guys. So, pag another design na binili ko is tong New York! Cute na tong New York na to. Ganyan yung tsura niya. Tapos, sa gilid, ganito yung design niya. Dalawa 150 pesos. So, pumapatak 75 pesos each lang siya. And then, bumili din ako nitong dalawang plain na shirt. So, hindi para sa akin to, para sa pinsan ko to. Yan. Stretchable siya. Hindi pwede sa akin to, babakat yung bilbil ko eh. Kung wala akong bilbil, nako, to puti. Mahilig ako sa color white eh. Isang yellow. So, yeah. Dalawa 150 din yan. So, next, bumili ako ng mga tela dun nga sa street before yung Tabora. Nandun yung mga tela. Nagtataka nga din ako bakit nandun sila kasi sa pagkakaalam ko, 'di ba, ang mga tela, yung mga reta-retasong tela, yung mga for recycle na ng tela is nasa Tabora. Pero yun, nandun sa street before yung Tabora na siya lahat. So, bumili ako ng mga tela for backdrop. So, para pag meron na tayong camera, medyo mas bongga na ng konti ang ating mga videos. So, ito, black siya na tela. And ang gusto ko dito kasi hindi nagre-reflect yung light. Tapos, makapal din yung tela niya. So, perfect siya talaga for shoot, tsaka as backdrop. So, 2 yarda yung binili ko. Kasi, masyado kong naliliitan kapag isang yarda lang. Pero yan. Ganyan siya. Pero parang ang nice. Papapakuhan ko na ito bukas. O, diba? It's very nice. I love it! Diba? Ang ganda. Tip ko lang guys, if you're looking for backdrops na na mga tela, huwag kayong bumili ng manipis tsaka nung shiny na tela. Hindi yung may sequins, iba yon. Yung mga shiny na tela na parang pang-kurtina kasi magre-reflect yung ilaw, hindi siya maganda tignan. So next naman na binili ko, another tela. Actually guys, ang dami kong biniling tela kasi gusto ko iba-iba color yung background natin. Para hindi mo kayo boring. Kasi boring na nung dingding na to, itong dingding natin from the very beginning yan ng ating background. Itong next na binili ko, medyo mint green ng konti. Hindi siya mint green eh, pero parang bubblegum yung color niya. So, ito siya. Medyo makapal-kapal din siya. So, kailangan ko lang planchahin ng konti. O, diba? May backdrop tayo na ganitong color. Next, another tela na naman. Dami kong bibiling tela talaga. Promise ko, backdrop kasi is itong tanon. Green. Green na meron gano'n. Parang mermaid kasi yung design. Si Tina actually nakakita nito. Sabi niya, Maria, parang maganda yun. Parang mermaid ang dating. So, ito. As backdrop. O, diba? Kailangan na lang talaga natin ng mapako. Then, perfect na siya. O, diba? Alam ko, ito yung hinahanap niyo lagi. Lalo na sa mga nagba-vlog. Alam niyo yung gusto niyo yung mga shiny, shimmering, splendid na background, diba? So, nakita ko rin ito doon sa street before yung Tabora. The street before Tabora. So, ito yung mga backdrop, diba? Ito guys, natuwa ako dito kasi mura ko lang siya nabili. 60 pesos lang per yard. Pero hindi kasi ito kagaya ng iba na, alam mo yung sobrang compact, na dikit-dikit yung sequins niya. Ito hindi, medyo may gap sila. Pero okay lang, mahal yung compact na yung mga sequins, ganun. Kasi nasa 280 pesos to 400 pesos nagre-range yung price niya. So sabi ko, ayoko. Kung meron namang macro lens yung mabibili mong camera or yung camera na ginagamit mo, hindi mo na kailangan nun kasi gusto mo lang naman to for added shimmer lang eh, para medyo classy tignan yung backdrop mo. 3 colors yung binili ko. Isang tong white, silver, blue, and then black gold. Ang ganda ng black gold, no? Parang ang social tignan.
O, diba? Ang maganda dito, kung yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, meron kayong macro effect na lens or yung 50mm na lens. Ang labas nito, blurred siya. Para kang may mga ilaw-ilaw na something sa likod. Meron pang ibang colors nito, guys. Merong pink nito, merong red, merong orange, may green. Pero ito yung mga pinili kong colors kasi I think ito yung mga perfect for the look. Ito yung mga tipo na magagamit mo whether you're gonna be creating a dramatic or just a simple look. So, perfect tong mga. Bumili din ako ng fake tattoo. So, sa bangketa ko lang to nabili. Marami na silang, hindi ko alam kung anong meron na, pero nagiging trendy na yung fake tattoo ngayon. Siguro kasi summer and perfect siya sa mga naka-backless, diba? 25 pesos, mga feathers yung pinili ko. So, ginagamit to. Para din siya mga tattoo dun sa bubble gum. Alam niyo yun? Yung lalawayan mo, tapos papay. Charot lang laway. Hindi, tulagyan mo ng tubig. Pagka gugupitin mo, didikit mo dyan, tapos nalagyan mo ng tubig. Tapos, ihintayin mong kumapit yung tattoo dun sa balat mo. So, ganun din to. May gustong-gusto ako doon, yung Dreamcatcher. Kaya lang ang mahal, 50 pesos. Doon malaki naman siya, parang ito, puno to. Ganyan, ganun siya kalaki. 50 pesos siya, pero medyo namamahalan ako kayo. So, next na binili ko naman itong crystal. Yun lang yung binili ko doon kasi I think bagay siya for a Coachella look. Next, dun tayo sa nabili kong pop sockets. So, guys, nakakatuwa to. Kasi ang retail price nito is 50 pesos. Pero nung binili namin siya wholesale, since bumili rin si Tin tsaka si Johan ng tag-dalawa yata. So, nakuha namin siya ng 35 pesos each. So, tinatawaran pa rin namin, tinatry namin na baka ibigay ng 30. Kailangan ayaw na ni Kuya. Tapat na daw talaga yon. So, ayan. Tatlo yung binili ko. This one is Captain America. So, para kay Didi to. Merong donut. Yan, ang cute ng donut. So, dinidikit mo siya sa phone. Ito rin yung magsisilbing stand ng cellphone mo. And then, kapag nagte-text ka or pag nagsiselfie ka, nakasabit na ganyan. So, selfie kang ganyan, diba? Alam mong protected ang iyong cellphone. Aside from that, meron din akong nabiling, eto, eye-ring to. So, eto, ireregalo ko to sa mga kaibigan ko. Kasi, sobrang baliw na baliw sila sa Descendants of the Sun. Moreover, baliw na baliw sila kay Song Joong Ki. So, yeah, ito yung design niya. 18 pesos lang to. Pero tip ko lang sa inyo, guys, kapag ginamit nyo to, yung mga character na ganito, make sure na idikit nyo muna siya before nyo igalawin to. Hindi ko siya ginagalaw. Kasi once na ginalaw nyo to, sobrang higpit niya, mababali. Yung kay Tin kanina, nabalik kasi inangat niya kagad. So, sabi niya, dapat daw idikit mo muna, tsaka mo tatanggalin. And then, bumili din ako ng line set cable protector. So, ito, pang protecto sa mga charger nyo. So, kinakabit siya dun. Teka, buksan nga natin. Nahihirapan ako. So, ganito siya, guys. So, kinakabit siya dun sa dulo ng wires nyo. Kasi, diba, sa charger ng cellphone, for example, sa charger ko, diba, ng Oppo. So, mabilis kasi masira yung area na ganito. Ito yung palalas na naglulusen up, especially sa mga Apple daw na mga charger. So, yun yung pinaka nagiging problema nila. So, ayan, nakakabit siyang ganyan, diba? Tapos, ilalagay mo to sa gitna. Then, ganun din sa other side. So, meron naman yan, may mga butas yung merong yung saan mo siya ipapasok. Yan. And then, there you go. So, ayan na. Protected na ang iyong wire. So, diba? Hindi na siya mabibend-bend. Nakikita ko to sa Facebook tsaka sa Instagram. Binibenta nila ng 50 pesos yata. Punta tayo sa Glad King. And ang nabili ko doon kasi ang tingin kong mura lang. Ito. So, I got this for 150 pesos. So, marami nagsasabi sa inyo na medyo harsh sa face yung 5-in-1 na facial massager. Kasi nga yung bristles nun, medyo matalas ng konti. So, especially if you have sensitive skin, mamumula talaga and baka pwede magsugat pa. So, tigilan nyo na, huwag nyo nang gamitin kagad. I would recommend na bumili kayo ng ganito. Kasi softer ang bristles na. So, ay, sobrang soft ng bristles niya. And tingnan nyo yung tip niya, oh. Parang may mga bukol, may bulutong. Bulutong kaliliit. And maganda pa dito, hindi mo na kailangan ng battery. So, ganyan-ganyan mo na lang siya. O, diba? Perfect. Then, ito daw, sabi ni ate, facial massager daw. Hindi ko ma-imagine kung paano. Anyway, hindi ko pa kasi nalilinis, kaya hindi ko pa maganon sa mukha ko. And then, guys, bumili din pala ako ng paddle brush. Ito, dun sa may 999 to. No, 150 ko to nabili. Medyo, ano na nga medyo mahal. Naghahanap talaga ako dito. So, wala na. Pinatulak ko na. Parang, yaman mo na. By the way, guys, meron ito sa Shopee. 130 pesos lang. And malaki na siya. Next, dito tayo sa, nabili ko sa Mumuso! So, ito yung pinunta namin sa Lucky Chinatown. itong Mumuso, nasa second floor to. So, guys, ang Mumuso, actually, ang mga binili ko dito, puro pang cleanse ng mukha. So, I have tong cotton pads. I'm so fan of the cotton pads nila kasi ang dami tapos mura pa. Etong isang to, you will see 200 pieces and it's only 99 pesos. So, dalawa agad yung binili ko kasi malakas kami sa cotton pads dito sa bahay. So, next na binili ko itong, o diba? Cotton buds. So, this is also 99 pesos. Tapos,
Ang cute pa nung lalagyan. Apat pa yung colors niya, o diba? Para namang may bagbabago sa tenga mo kapag iba-ibang kulay yung ginamit mo. Next that I have here is... If you will see this one, iisipin mo candy siya. Pero this is a compressed mask pack. Ayan. Itong product na to, itong bilog na to, parang candy na to, ibababad mo siya sa solutions. Ito yung nirecommend ni ate na solution. 240 ml siya. Wala akong maintindihan sa sinasabi niya, pero 149 pesos siya. Pero ang sabi ni ate, this one is for moisturizing and whitening yung effect nito. Meron sila doon na moisturizing lang, then meron din sila ng whitening lang, and then meron sila ito yung combination. So, ang gagawin mo ngayon, itong mask na to, ibababad mo siya rito sa solution na to. Tapos after nun, tsaka mo siya gagamitin as soothing mask. Sa pangkasama na nabili namin ito. Pero hindi namin siya sa Mumuso nabili. Sa Miniso namin siya nabili. Isa lang yung nabili namin ito kasi mas mauna kami nagpunta sa Mumuso. Is etong lalagyan. O, diba? Panglalagyan siya ng mask. Ang spatula siya. Pangkuha ng mask. Tapos, meron siyang lalagyan na ganito. And then, meron siyang kasamang measuring spoon. So, 15 ml, 5 ml, tsaka 2.5 ml. I'm not really sure kung siguro para to dun sa sulu. Tapos, yun nga, lalagyan mo dito, bababad mo. And guys, if you want me to create a tutorial or a video or a review about this, then comment kayo sa baba if you want. And I'll try to do it as soon as I can. So, yeah! Guys, napagod ako. Anong oras na? Mag-aalas 12 na ng gabi. So, guys, yan ang lahat ng nabili ko sa Divisoria. And I'm very happy dun sa mga nabili ko. Tatanong nyo magkano ako, naka-around 3,500 pesos ata ako. Pero, carry bells lang. Kasi, ito talaga yung mga products na gusto ko talagang bilhin. At patagal ko nang gustong bilhin. But guys, I have a tip for you. If you don't want to go to Divisoria, then you can opt to shop in Shopee. Kasi yung mga products na binili ko, actually itong mga to, nakita ko din siya sa Shopee. Except dun sa mga tela-tela. Kasi yung mga tela na yan, so talagang sa Divisoria nyo siya makikita and mabibili. Finally, natapos din. So yeah, that's all for today's video, guys. I hope na nag-enjoy kayo sa ating Divisoria haul again. And nakatulong to kung ano yung mga mabibili at makikita nyo sa Divisoria. So yun lang, guys. Thank you so much for watching, guys. And I will see you on my next videos. Don't forget to give this video a thumbs up. And of course, subscribe to my channel if hindi ka pa subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye! So ngayon nakita niyo na kung ano yung mapapanalunan ng mananalo sa ating Divisoria Haul giveaway. Madali lang ang aking mechanics. Number 1 mechanics, of course, you must be subscribed to my channel. Yes, yan ang number 1 rule ng lahat ng may YouTube channel at nagpapag-giveaway. Just click nyo lang yung red button sa baba na may nakalagay na subscribe. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa lahat ng uploads ni Ateng. So, number 2, you must also follow me on Instagram and on Twitter. So, on Instagram, ito yung aking username. And sa Twitter, ayan naman. Guys, mas nag-update ako sa Instagram kaysa sa Twitter. Sa Twitter, pag gusto ko lang mag-rant, doon lang ako naglalabas ng ganon. Pero sa Instagram, kapag may mga nakita ko new products, mga new items, sinishare ko siya sa Instagram, including the price, and kung ano yung parang maliit na review ko sa kanya, or teaser, mga ganyan. After nyong mag-subscribe sa YouTube channel ko, and after following me on Instagram and on Twitter, make sure that all your subscriptions are in public. Kasi kapag hindi yan naka-public, how can I see it? How can I prove it na talagang nakasubscribe ka or naka-follow ka sa Instagram, Twitter, and nakasubscribe ka sa YouTube channel ko? So, etong picture na to, ipopost ko din to sa Instagram, but you can also click the screenshot for this photo. So, make sure that you upload this photo on Instagram and use the hashtag MayLayugYT giveaway and yung hashtag na Maylayug Divisoria Haul giveaway. Make sure na naka-public yung photo na yon so I can see it. Mamimili ako ng winner randomly. Gagamit ako ng ano yun, tawag doon, random generator ba yon na usually ginagamit ng mga nag-giveaway. Good luck, guys! And I hope, as much as I want na lahat kayo bigyan, hindi kaya ng budget ng lola nyo. And I hope na yung Divisoria haul ko, guys, nakabigay na idea sa inyo kung saan kayo makakabili ng ganito, ng ganyan, at kung ano yung mga ibang essentials na magagamit nyo sa pag-YouTube nyo or sa mga social media accounts nyo, like sa mga product photography. So again, thank you so much for watching, guys, and I will see you on my next video. Bye!